Hey, what's up guys? PJ Minds here of GY6PH and welcome to episode 2 of our aircon leak troubleshooting series. Yan. So, dapat pala ito yung episode 1. Kaso, yun nakagawa na ako ng episode 1. So, episode 2 natin, magpo-focus lang dito muna sa manifold gauge. Ano nga ba tong manifold gauge? Anong silbi nito sa ating aircon system? Ito yung pinakamura na nakita ko sa market. So, palagay ko okay naman to para sa beginner na tulad ko. Wala pa siyang 1,000 pesos kung hindi ako nagkakamali. So, ano nga ba ang manifold gauge? So, ito yung typical na itsura ng manifold gauge. Meron siyang manifold. Itong brass. Ito yung manifold niya. Then, sa manifold, meron tayong dalawang gauge. Blue para sa low side and then red para sa high side. So, meron itong bulb. Pag inopen to, ma-access tong color blue na hose. And then itong bulb na red, ma-access yung red na hose. Para to sa low side, itong blue. And then itong red is para sa high side. Then sa gitna naman, ito yung tawag ko ay suction bulb or yung sa gitna na bulb. Dito sinasaksak yung vacuum. And then dito rin sinasaksak yung freon natin pag magkakarga tayo. So ano nga ba yung gauge? Ito, pressure gauge kung tawagin natin. So meron siyang mga PSI. Meron din itong isa. Usually PSI yung ginagamit natin. So ito pangalawa sa outer layer. So ito medyo sa inner layer pa siya. Yan, ganun din dito sa high side. So ang pinagkaiba ng high side tsaka low side, ang maximum ng low side ay nasa 200. Lagpas ng onte sa 200 PSI. Sa high side naman, ang maximum niya is 500 PSI. Yan dito, makikita. So mas malilit yung gatla dito kumpara dito. Yan. Hindi sila pwedeng magkamali kasi kapag nagsagad ka ng pressure sa low side, maaaring masira yung gauge. Kaya meron silang magkaibang function, yung low at high side. Ngayon, tingin naman tayo dito sa ibang number. Makikita natin dito, masisilip natin R134A and then R12 and R22. So, ito yung mga freon ambient temperature. Ito yung static pressure na nabanggit ko. So, ibig sabihin, ngayon, nasa 30 plus yung ambient temperature natin. Sabihin natin 31 kasi medyo malamig ngayon. So, ang 31 ay nasa tapat ng 100 PSI. So, meaning, dapat pag ganito ang ambient temperature ng makina or yung AC line, yung mismong tubo ng aircon, dapat nandoon lang sa 100 PSI kapag 31 degrees Celsius. Ganun din tong pula, R22. So, kapag ang temperature natin ay nasa 31, dapat ang pressure niya is nasa 170 PSI. So, yun yung pakinabang netong mga numero dito sa gauge natin. So, dapat parehas yung low tsaka high kasi isang system lang yan So, dapat yung pressure ng high at low kapag static pressure ay parehas lang kasi isang system lang yung aircon. Yun ay static pressure. Ibig sabihin static, hindi siya uma-under yung makina natin, hindi na bobomba yung aircon compressor natin. So, ano naman nasa hose? Sa hose naman, meron tayong fittings. Ito, fittings na nilalagay dun sa aircon natin para makonect natin sa aircon system. Ito yung blue hose, meron siyang fitting, quick release fittings. Ito yung pinaka standard na ngayon. Meron yung iba, merong sariling valve bukod dito sa taas. So, ito yung quick release fittings sa low and then sa high. Ito naman yung sa high na quick release fitting. So, meron siyang blue, meron siyang red. Ngayon, hindi mo naman ito mapagpapalit kasi, ayan, makikita mo, itong high side, red, ay malaki at itong blue side ay mas maliit. So, hindi siya pwedeng magkapalit. Siyempre, ganun din sa aircon system line natin, hindi kakasya sa fittings. Ito namang yellow natin ay fittings, roscas lang. Ito yung sinasaksak natin sa vacuum at sinasaksak dun sa freon tank. So, ano nga ba ang silbi ng manifold gauge na to? So, ito yung sasaksak natin sa low side ng aircon, yung blue. And then, ito yung sasaksak natin sa high side ng aircon, yung red. So, pagbabasihan natin, yun nga yung sinabi ko kanina, static pressure. Makikita na natin doon kung tama yung karga na freon o kulang. So, yung sa example ko kanina, 31 degrees Celsius, nakatapat siya sa 100 PSI. Ngayon, kung pagsaksak natin sa system, ang nabasa natin ay 100 PSI. Indication yun or guide na tama yung freon na nakarga natin. Ngayon, kung ang reading mo ay 80 PSI lang, ibig sabihin nun, kulang yung freon. Or kung 120 naman yung PSI na nabasa mo, indikasyon naman yon na overcharge yung system mo ng freon. So, guide lang yon, madalas tama, pero syempre iba pa rin yung pag pinander mo na yung system. Ngayon, papakita ko sa inyo, sinasaksak
to. So, simulan muna natin sa high side kasi iba-iba yung lokasyon ng aircon fittings depende sa unit. So, dito, Hyundai Gates. Ito yung high side niya. Nandito lang. So, tatanggalin natin yung takip. Patong natin sa safe location. Oo nga pala, dapat sarado to parehas. Kasi pag binuksan mo to, magkakaroon ng connection sa gitna. Ngayon, tong gitna, wala siyang harang or wala siyang bulb. Re-release agad yung hangin. So, dapat tiyakin mo na sarado to. Sa ngayon, hindi umaandar yung aircon. So, safe. Walang pressure masyado ito. Kung meron man. I mean, hindi siya ganun kalakas. So, ngayon, gagawin natin ito. Yan. Hilahin mo to pataas, tapos ididiin dito. Dito tayong pwesto. Mas okay, no? Yan. So, ayan, hilahin mo to pataas, yung cover ng fittings, tapos tsaka mo siya ididiin. Tapos, ibababa yung lock. So, aalugin mo ng onte. Yan. Ibig sabihin yan ay installed na siya. So, ganun din dito sa low side natin. Yun nga lang, hindi ko na kayo mai-zoom dun sa mismong fittings kasi masyadong masikip, medyo mahirap. So, ganun din. Iaangat mo tong kulay blue fittings, didiin once na ma-install yung hose. Yan, bababa, tapos aalugin. So, okay na. Yan. So, ngayon, nasaksak na natin ang ating hose sa high and low side at ito ang kanyang reading. 0. So yun, ibig sabihin walang freon na laman ang ating system kasi 0 ang reading. So meron siyang leak. Nga pala yung sight glass hindi available sa lahat ng manifold gauge. So nakakatulong ito para i-check kung ang freon na ikakarga mo ay liquid ba o gas or hati. Medyo gas o medyo liquid, parang mist form. Kasi sa low side tayo nagkakarga. Ang low side ay gas form ng refrigerant. Papunta yan sa expansion valve and then pagkatapos ng expansion valve ay evaporator. After nun, pupunta na siya dito sa compressor natin. So, siya yung inlet ng compressor. Kung ang i-compress ay liquid form ng refrigerant R134A, medyo mahirapan yung compressor lalo na kung marami. So, ako ginagawa ko. Kung napanood nyo yung episode 1, pinipitik-pitik ko lang na ganun. Kasi, yun nga, ayokong ma-overcharge siya or ma-overfeed yung compressor natin ng liquid form. Maganda rin na meron netong sight glass. Ngayon naman, pag-usapan natin paano makakatulong yung manifold gauge sa pag-check ng aircon system natin kung ito ay umaandar na, ano yung mga ibig sabihin ng pressure readings. Sa normal operating ng aircon, sa low side, nasa 30 to 40 PSI. And then sa high side naman, ang operating system nito normal is nasa 160 hanggang 230 PSI. So iba-iba yan. Hindi pare-pares yung reading na nakukuha natin sa sasakyan pero yun ay guide lamang. Lalo na kung lumalamig naman at nandun yung pressure natin. Tulad sa akin, ang nakuha ko sa low side nung episode 1 natin, kung napanood yung ay 40. And then, ang nakuha ko naman sa high side ay 200. So 40-200, lumamig naman siya yung system natin. So pasok siya dun sa operating range. Ngayon, kung titignan natin dito sa pressure gauge, ang 40 na pressure ay nakatapat sa 8 o halos 9 na degrees Celsius para sa R134A. So, ang nakuha ko naman sa loob ay nasa 9 to 10 degrees Celsius. So, ibig sabihin, tama, nagko-correspond yung temperature na nakuha natin sa loob at dun sa pressure sa labas or dun sa binabasa sa aircon system natin ng gauge. Ngayon naman, punta tayo sa undercharge. Undercharge, makikita nyo ang pressure ay nasa 30 to 20 sa low side and then sa high side, naglalaro sa 150 hanggang 100. So, yun nga sabi ko, iba-iba pero yun ay indikasyon na undercharge ang system natin. So, low side, nasa 30 to 20. O, minsan, bumababa pa sa 10. Pero usually, pag nasa 10, may epekto na yung pressure switch o pressure sensor ito. Yan. Hindi ko alam kung kita nyo. Yun. Ika-cut off nyo na yung power ng compressor. Hindi nyo na hayaang magbomba yun. Kasi makaka-damage na kapag walang freon or hindi magsisirculate yung oil sa compressor natin. So yun, undercharge. Sa low side, 30 to 20 PSI. And then sa high side ay 100 to 150. Yan, mga ganun. 160 minsan. Kulang na yun sa charge ng freon. And then, paano naman kapag overcharge? Kapag overcharge naman, ang ating unit ay nasa 30 to 40 yung low side natin. So, tama, nasa standard
range. Ang problema dito sa high side, ang reading natin is 240 hanggang 260. So mataas siya sa standard. So ibig sabihin, overcharge yung ating system. Yun. Overcharge, normal tong low side natin, 40 PSI. And then sa high side naman ay nasa 240, 250 hanggang halos 300 siguro. So yun nga, iba-iba yung system pero ito ay guide lamang. So paano naman natin malalaman kung ang unit natin ay merong problema, merong barado? Itong low side natin babagsak sa 20 to 10. Then itong high side natin ay maabot sa 150 or 170 hanggang 200. So ibig sabihin, ito naman yung normal. Nasa pasok sa operating range tong high side natin, then ito namang low side natin ang mababa sa operating range. Ibig sabihin nun, may barado sa linya bago pumunta ng high side. So ano nga ba yung mga linya bago mag high side? So yun yung intake, and then evaporator, expansion valve, then condenser, at filter dryer. So yun yung maaari mong i-check kung mababa sa 10 to 20 ang iyong low side at ang iyong high side ay normal. So yun ay baradong system. Ngayon naman, paano natin malalaman kung sira na ang compressor natin? Ang reading natin ay sa low side mataas sa 50. Ito naman yung normal yung high side mo, and then yung low side mo yung mataas. 50 to 80, yan, 50 to 60, mahina na yung compressor mo nun. Na siya, bibigay na. So, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay natutunan kayo. Kung may comment kayo o tanong, post nyo lang sa baba. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!